Good morning mga langga! Welcome back to my channel. For today's video, pag-usapan naman natin yung bagong check format na accepted starting July 1, 2025. Yes, mga langga, may bagong format and ito yung final or yung summary ng mga formats na accepted and not accepted sa panahong to, no? Again, starting July 1, started nung July 1, 2025. Itong mga format na to, yung accepted and babanggitin ko din yung mga hindi accepted para hindi po kayo malito kasi ang dami pong kasi para halos biglaan yung ibang rules na hindi accepted, ganto ganyan. So ayun, ito mga langga, sana makatulong to ito sa inyo as your reference. Ito, starting July 1, 2025, checks with improper format will not be accepted for clearing. So, alam niyo na siguro by this time yung about sa clearing. Kung hindi pa, I have video about sa check for clearing. So, watch nyo yon and then balikan nyo to. Okay. Proper check format. First is yung date of issue. Okay. Yung accepted is month, date, year. So, ibig sabihin, kung may makikita kayo sa upper right, yung format po is mm-dd-4y. So, yun yung sinasabi kong month, kasi siya. So, ibig sabihin, kung yung format, kung yung format is mmdd-4y, ano po lahat numeric po lahat wala na pong alphanumeric, FYI. So, for example, 08, anong petsa ngayon? 26. 08-26-2025. So, doon sa box nyo ilagay, okay? And other format is, kung kunwari, nakalimutan mo yung 08, nailagay mo is 8 lang. Okay lang po. For example, 7-02-2025. Pwede po. 07-2-2025. Pero wag niyo nalagyan ng dash kasi sa box mismo meron na siya. Yung sa format meron na siya doon. So 07 to 2025. So ganon. Yung other formats hindi po siya accepted. For example, 070225 hindi po accepted 'yon. Okay? Ano pa ba? Basta yung alphanumeric. Pag sinabing alphanumeric, kung kunwari, July, something ganyan, July 2, yung example, kunwari dito, July 2, tapos gagawin yung JUL-02-2025, hindi na po accepted yun. Automatic po, i-return yun. Okay? Understood? Clear po? Okay. Next, for post-dated checks, ano po ba yung post-dated checks? Yung mga ini-issue natin in advance. For example, may loan ka, car loan, ganyan, na-require ka na mag-issue ng, for example, 12 PDC, excuse me, dated siya monthly. So, nagbigay ka ng 12 checks with, yung date is naka-monthly date lang siya since yung monthly due mo, ganyan. So, kailangan, tawag dito, na-accept na siya para kung kunwari nakapag-issue ka na ng cheque before pa tong implement nila ng July 1, ganyan. Accepted pa siya ni clearing as long as may nakastamp na ano ba to? PDC warehouse. So, sino magsastamp ng PDC warehouse? Yung inisyuhan nyo ng cheque or yung warehouse na nag-handle. Kumbaga, kunwari, CRCB, CRCBD o may warehouse sila nag-handle ng mga PDCs. Kailangan may tatak na yon para hindi siya i-reject ni clearing. Okay? So, yung date kung hanggang kailan, kasi may iba po na kunwari nag-issue na sila ng 3 years PDC, good for 5 years PDC. So, may hindi pa dito nakalagay kung hanggang kailan yung accepted. Kasi pwede po na for end of this year na PDCs i-accept, for the next year po, kailangan nyo na mag-issue ng panibago. So, tatawagan po kayo ng bangko nyo to inform you na kailangan nyo po mag-issue ng panibago. Okay? Next, amount in figures.
ano po yung amount in figures? Di ba dalawa doon? May words, may figures. So, yung number po mismo. So, ano yung accepted? For example, 10,000. Wag na po kayo maglagay ng peso sign kasi may nakalagay na po doon. Pag yung account mo is peso, automatic meron na po doon. Kung ano yung currency ng account mo, automatic meron na. So, for example, 10,000. 10, 30.00. Pwede din 10, tatlong 0, tas dash, ganyan. And acceptable din yung tatlong asterisk before ng 10. Okay, tatlong asterisk, 10, tatlong 0.00, tas and tatlong asterisk. Ano ba yung purpose ng asterisk? Ibig sabihin, walang labis, walang kulang, hanggang dun lang, hindi siya ma-alter. So, kung may mag-alter man, obvious na obvious. Okay? So, acceptable din yung 10, tatlong 0 dot. Okay? Ang hindi po acceptable is yung walang comma. Okay? Tapos walang dot. For example, 10,000. 10, tapos nilagyan mo na ng mga 00, tas 00, ganyan. Hindi siya acceptable. For 1 million, 100,000, ganyan. Tas kami na magbibilang. For example, syempre, pag 6 na zeros, automatic million na yon. Pero kapag wala kang ginamit na comma or wala kang nilagay na comma, for example, 1 million, 1, 6 na zeros. 1, 000, 000. Kung hindi ganun yung format mo, ibabalik yun. Kung ganun yung format mo, acceptable yun. Okay. Next, for amount in words, can be written in traditional manner. Ano ba yung ibig sabihin? Kung yung normal na pagsulat, kunwari, 10,000, 10 space, 1,000 space, pesos, space, only. Kung walang only, pwede. Okay? Ito pang iba. Symbols before and after, acceptable pa. Asterisk or dash, acceptable pa yon. Ibig sabihin, for example, 10,000 words. 3 asterisk na sa unahan, tapos nagsulat ka 10 a word, 10,000 pesos only. And with asterisk, acceptable pa. Okay? And again, kung hindi nyo ilalagay yung pesos only, okay lang kasi may peso sign na doon. So, 10,000 only. Okay, ganon. Centavos expressed as a fraction. For example, 10,000.35. Okay? 10,000, tapos yung 10,000 na words, tapos 35 over 100. Okay? With or without only, again, acceptable po. Okay? So, wag kayong magano kasi syempre, pinapakita ko naman dito yung hindi naman puro sinasabi ko lang, no. Pinapakita ko naman dito yung examples. Okay. For the signature, may go beyond provided boxes. Kasi hindi po natin yun makokontrol sa mga signatories na talagang expressive sila sa kanilang pagpirma na talagang malaki. Hindi kami pwedeng mag-demand na ay liitan mo lang, kailangan shoot sa box ha. Kung ano yung usual way mo ng pagpirma, yun po yung gawin nyo. Kasi kapag binago nyo, kasi iniisip nyo ang liit ng box, kailangan ko mag-adjust ganyan. Parang tawag dito, pinagsiksikan nyo or di kaya pinaliit nyo pang ganyan. May iba naman na sobrang hindi na identical doon sa parang hindi naman siguro identical. Parang hindi na same stroke doon sa kanyang normal na pirma. Usually po binabalik 'yon kasi signature differs or i-confirm, pwede naman i-confirm, syempre, pero kapag dumadaan sa clearing, mostly parang binabalik na kasi bihira na po yung banks ngayon na nagko-confirm pa. Okay? So, hindi ko naman sinabi na lahat ng banks hindi na nagko-confirm. May mga iba na nagko-confirm, may iba na hindi na. Kasi during account onboarding or account opening, na-explain na po sa inyo yung dapat at hindi dapat. So, kung hindi na-explain sa inyo, balikan nyo yung bangko nyo, tanongin nyo ulit. Okay? So, 2 or more signatures may share one signature box. Usually kasi sa bagong, may format po yung check-in na pag retail lang, ibig sabihin pag pang personal lang, hindi siya pang corporate po. Yung signature box is isa lang. So, papaano kung joint or joint end kayo? Okay, tas pag end, automatic talaga, dalawa pipirma. Pag joint or, trip nyo dalawa, pumirma.
Okay? Kasi gusto nyo lahat ng encashment, lahat ng issuances, present kayong dalawa. Ignore nyo lang kasi for some reasons. Okay? So, paano kung isang box lang tas dalawa kang signatory? Pwede nyo pagkasyahin, pwede ding hindi as long as na andon sa part na yon yung pirma nyo. So, kung yung isa nandito nasa box na nakapasok tas ikaw sisiksi ka dito, okay lang yun. Basta present yung pirma nyo, lalo na sa end po. Okay? Hindi po pwede na yung isang signatory na nandito, yung isa nandun sa tuktok o kung saan man nagala yung pirma, hindi po pwede yun. Kasi yung portion for signature is nasa lower right. Okay? Next, for the payee name, can be written in traditional manner. For example, Ram Kalugay or Ram Kalugay. Ram Kalugay, yun lang. Okay? Wala nang cheche-boreche pa na kung ano-ano pa. Tapos, acceptable din yung may asterisk. 3 asterisk, Ram Kalugay, asterisk. Ganon. Dash, Ram Kalugay, dash. Okay? Name, payee, and or cash. Hindi po pwede. Anong ibig sabihin nun? Ram Kalugay / cash. Hindi po pwede. Ram Kalugay and or cash. Hindi din po pwede. Ram Kalugay or bearer. Bearer. Hindi po pwede. Okay? Kung hindi si Ram Kalugay ang mag-e-encash or magta-transact ng cheque at may ibang tao pa, ilagay nyo yung pangalan. Okay? So, kung hindi nyo alam kung sino ang magta-transact or tinatamad kayong isulat yung hindi nyo alam, for example, may messenger kayo or may mga tao kayo na mag-e-encash, either may dalawa kayong liaison officer, kunwari, or messenger, or errand boy, whatever, paano nyo siya tawagin. Kung kunwari dalawa sila at hindi nyo alam kung sino available sa kanila at kung sino sa kanila yung mag-e-encash sa bangko, hindi po pwede na pangalan ng isa tas or. Kung hindi ka sure, i-cash mo na. Though hindi siya ganun ka-safe, kasi ika-cash mo paano pag nawala nila? Yun lang naman yung consequence dun eh. So it's either isulat mo ng buo yung pangalan nila or i-take mo yung risk na ipangalan as cash. Okay? So mga langga, ano pa ba? So far, yan pa lang naman yung updated na check format issues. So yung tanong, paano kung hindi naman siya idadaan sa clearing? Mga langga, para makasanayan nyo na po at hindi na kayo malito-lito pa, nasasabi nyo, ay ganyan ako magsulat, ganyan. Siyempre, kailangan i-uniform nyo na, kumbaga, kung paano ka magsulat, you follow na the bagong formatting, whether i-check for clearing or hindi man, nasa bearer na yon kung anong transaction, kung paano niya i-convert to cash, yung check na inisyo ninyo. So, ikaw bilang issuer, para hindi masayang yung check mo, yung check formatting na, yung new check formatting na, yung sundin mo. Para nandun na yung habit mo. The more mong ginagawa lagi, pag madalas mong ginagawa, nagiging habit mo na. So, kung pabago-bago ka, malilito ka talaga. So, masasayang yung cheque mo. Kaya, ang advice ko sa'yo, sanayin mo na ang way mo ng pagsulat is yung bagong format. Para hindi ka na na-stress na kapag bumalik yung cheque mo. Kasi there are times na, paano kung kailangan na talaga at emergency, mali yung format mo, be. So, babalik pa sa'yo, babalik ganyan-ganyan hassle. So, kaya wala naman tayong magagawa kundi ang sumunod. Kasi whether we like it or not, pag mali yung format natin, babalik yun, ibabalik ng clearing yun. So, kung hindi naman siya dadaan sa clearing at for encashment or on us, pagbibigyan ka ng bangko mo, pero by the time na magki-clearing ka at mali, naku, sorry, pasensya talaga. Kasi, syempre, mahigpit na po ngayon, hindi lang para sa isang tao po yung rule na yun. So, for now, yun lang muna mga langga, naway nakatulong sa inyo yung topic natin ngayon. And if ever may mga kakilala kayong may mga cheque at nag-i-issue ng cheque, please do share sa kanila itong video natin, para makatulong din sa kanila. So if ever nakatulong sa inyo yung video na to and hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe and click the notification bell para po ma-notify kayo ng bago kong uploads. And see you again on my next video. Bye-bye!